Ito ang larawan ng bagong kasal na sina Katie at Steven kasama ang kanilang pamilya. Bakas ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Subalit ang kasalang ito ay isang malaking anomalya sapagkat ang bagong kasal ay hindi lang mag-asawa, sila ay mag-ama. Ang kanilang pagsasama na hinding-hindi na dapat nangyari sa una pa lamang ay mauuwi sa isang malagim na trahedya. Noong taong 1995, ang 20-year-old na si Steven Pladel at 15-year-old na si Alisa Garcia ay nagkakilala sa isang online chat room. Si Steven ay nakatira sa New York kasama ang kanyang ina. Isa siyang loner at hindi pala kaibigan. Ayon sa mga dati niyang classmates, madalas maging target ng mga bully si Steven. Si Alisa naman ay nakatira sa San Antonio, Texas kasama ang kanyang mga magulang. Nang makuha ni Steven ang kanyang loob, pinuntahan siya nito para makilala at makita ng personal. Naging magkasintahan ng dalawa. Dahil wala pa sa hustong gulang ang anak, hindi pabor ang mga magulang ni Alisa sa relasyon nito kay Steven. Subalit sa di malamang dahilan ay hindi nila nagawang hadlangan ang dalawa. Nang makauwi si Steven sa New York, kinumbinsi nito ang girlfriend na si Alisa na lumayas na sa kanilang tahanan at manirahan na kasama niya. Sumunod si Alisa sa New York at doon na nanirahan kasama ni Steven. Hindi nagtagal ay nagdalang tao si Alisa. 16 na taon siya ng panahong yon. Habang nakatira sa isang bubong ay lalong nakikilala ni Alisa ang lalaking pinili niyang makasama. Bukod sa pagiging loner, nasaksihan niya ang pagiging sumpungin, controlling at bayolente ni Steven. Madalas siyang makatanggap ng masasakit na salita mula sa boyfriend niya. Sa loob ng 20 years ay tiniis ni Alisa ang matinding sama ng loob. Naibahagi rin niya ang insidenteng nanakit ng pusa si Steven hanggang sa mag-agaw buhay na ito. Nasundan pa ito ng pananakit ng isa pang pusa pero sa pagkakataong yun ay natuluyan na ang kawawang hayop. Babae ang naging anak ni Alisa at Steven. Pinangalanan nila itong Denise. Walang pagbabago sa ugali ni Steven kahit isa na siyang ama. Madalang niyang buhatin ang anak. Hindi rin siya tumutulong sa pag-aalaga ng sanggol. Ang nakakaalarma pa ay ikinagagalit niya ang pag-iyak nito. Nagmumura siya at sumisigaw na patahimikin ang bata. May mga pangyayaring tinatakpan ni Steven ang bibig ng sanggol para di niya marinig ang iyak. Ang matindi pa kay Steven ay nilalagay niya ang paslit sa loob ng cooler para di niya ito marinig. Minsan ay nakita ni Alisa na sinara ng maigi ni Steven ang cooler kahit alam niyang walang hangin sa loob, kaya naman agad itong binuksan ng ina at kinuha ang anak. Nakitaan din ni Alisa ng mga kurot ang paslit. Ayon sa ina ay may mga mas malala pang ginawa si Steven sa anak bukod sa mga nabanggit. Kadalasan ay nagkukulong na lang sila sa kwarto habang pinapatahan ng anak. Panay din ang hingi niya ng sorry sa anak dahil sa buhay na kinagisnan niya. Habang lumalaki ang sanggol ay palala ng palala ang trato sa kanya ng ama, kaya naman matinding takot ang naramdaman ni Alisa para sa bata. Pagsapit ng 8 buwang gulang ay nagdesisyon ng ina na ipaampon ang anak para maisalba ito sa kalupitan ng ama. Ang sinabi niyang dahilan sa kanyang pamilya ay may postpartum depression siya at hindi pa siya handa para maging responsableng ina. Si Denise ay inampon ng mag-asawang Anthony at Kelly Fusco. Pinalitan nila ang pangalan ni Denise ng Katie Fusco. Si Anthony ay isang officer sa State Department of Corrections. Si Kelly naman ay isang secretary. Inalagaan at minahal nila si Katie na parang tunay nilang anak. Ang pamilya ay naninirahan sa New York. Simula nang mawalay sa kanyang anak, naging malungkutin at puno ng pagsisisi si Alisa. Dahil dito ay mas naging dependent siya sa boyfriend na si Steven. Kaya naman noong 2006, pumayag si Alisa na magpakasal kay Steven. Umaasa si Alisa na magbabago pa ang ugali nito pag ikinasal na sila.
Bukod dito ay umaasa din siyang titira sila sa isang tahanan kung saan maninirahan sila bilang masayang pamilya. Subalit kabaligtaran ang nangyari. Gayunpaman, muling nabuntis at nagsilang ng anak na babae si Alisa. Makalipas pa ang 5 taon ay isang muling anak na babae ang kanyang isinilang. Sa panahong yon ay sumpungin pa rin si Steven pero nakakatulong na siya sa pag-aalaga ng anak. Lumipat ng tahanan ng pamilya Playdel sa Richmond, Virginia. Sa tahanan ng mga Fusco ay natatamasa ni Katie ang normal na buhay. Mahilig siya sa art at kilala siyang gumagawa ng comic strips sa kanilang paaralan. Nasa plano niya ang mag-aral sa college at pasukin ng career na digital advertising. Subalit tila nagbago ang isip ng dalaga at di na tumuloy sa college dahil sa isang pangyayari. Noong January 2016, ang edad ni Katie ay 18 years old, nalaman niya ang katotohanan na siya ay isang adopted child. Hinanap niya ang mga biological parents niya online at nakontak ang mga ito sa pamamagitan ng Facebook. Ang plano ni Katie na mag-aral sa college ay di na natupad dahil pinili niyang umalis at tumira kasama ang biological family niya. Bagamat may pangamba ang mga adoptive parents na sina Anthony at Kelly Fusco, ay pinayagan at sinuportahan nila ang desisyon ni Katie. Ayon sa kanila, nasa hustong edad na rin naman ang anak para gumawa ng desisyon. Nang lumipat si Katie sa tahanan ng mga Playdel, hindi na maganda ang relasyon ng mag-asawang Steven at Alisa. Hiwalay na ang dalawa at sa magkahiwalay na kwarto na sila natutulog. Ilang taon na ring nagtitiis si Alisa sa ugali ni Steven na laging paiba-iba ang timpla. Kapag sinusumpong ay nagsisisigaw at nagbabalibag ng mga gamit kahit pa sa harap ng mga anak nila. Binalaan ni Alisa si Katie at sinabi sa kanya ang ginawa ng ama nang sanggol pa lamang siya subalit tila di apektado ang anak. Simula tumira sa tahanan ng mga Playdel si Katie, kapansin-pansin ang pagbabago sa itsura at pormahan ni Steven na tila nagmumurang kamatis. Inahit niya ang kanyang balbas at nagpahaba ng buhok. Nagsimula din siyang magsuot ng skinny jeans at body fit na t-shirt. Hindi rin maikakaila ang pagiging malapit sa isa't isa ng mag-amang Steven at Katie. May isang gabi pang natulog si Steven sa sahig ng kwarto ni Katie. Lubos na naalarma si Alisa kaya nang muli itong gawin ni Steven ay kinumpronta na niya ito. Nagalit at lumabas ng bahay si Steven kasama si Katie. November 2016 nang tuluyan nang humiwalay si Alisa. Umalis na siya sa tahanan ng pamilya. Pinaghatian nila ang kustudiya ng 2 anak. Noong May 2017, tinignan ni Alisa ang journal ng 11-year-old na anak at kinilabutan siya sa kanyang nabasa. Nakasulat sa journal ang tungkol sa relasyon ni Steven at Katie. Nakalagay sa journal na sinabihan ni Steven ang 2 anak na kilalanin si Katie bilang kanilang stepmom. Nakasulat din sa journal ang pagdadalang tao ni Katie. Nag-hysterical si Alisa sa mga nakakakilabot na nalaman niya ng araw na yun. Agad niyang tinawagan si Steven upang kumpirmahin ito. Ang sagot ni Steven ay in love sila ni Katie sa isa't isa. Napasigaw si Alisa at tinawagan ang mga otoridad. July 20, 2017, 2 buwan makalipas ang kanilang divorce, ikinasal na sina Steven at Katie. Kasinungalingan ang nilagay nila sa records na di sila magkamag-anak. Sa araw ng kasal, dumalo ang mga adoptive parents ni Katie at ang ina ni Steven. Nagpakuha pa sila ng litrato na parabang normal lang ang lahat ng nangyayari. Wala nang nagawa ang mag-asawang Tony at Kelly Fusco sa desisyon ni Katie kaya sinuportahan na lang nila ito. September 2017, isinilang ni Katie ang kanilang anak na pinangalanan nilang Bennett. Tumira sila sa isang bahay sa North Carolina.
Di nagtagal ay inaresto sila dahil sa alegasyon na may kinalaman sa incest. Nagbigay ng kautusan ng judge na bawal nilang kontakin ang isa't isa. Ang anak nila ay nasa pangangalaga ng ina ni Steven. Depensa ng abogado ni Steven, walang namilit sa relasyon at kapwa na pagkasunduan ito ng dalawang nasasakdal. Hindi magkakilala ang dalawa bago nila nalaman na sila ay magkadugo. Nang sumulpot si Katie ay may pinagdaraanan si Steven sa kanyang buhay may asawa kaya naman nahulog ang loob niya sa dalaga. Tuluyang naghiwalay ang dalawa dahil iligal ang kanilang relasyon. Bumalik si Katie sa kanyang adoptive parents. Noong April 12, lumabas ng bahay sina Katie at Tony Fusco para bisitahin ang kanyang lola. Nahagip ng surveillance camera si Steven sa kalapit na minivan na nagmamatiyag sa dalawa. Ilang sandali ay nakatanggap ng report ang mga otoridad tungkol sa narinig na mga putok ng baril. Nang puntahan ay tumambad sa kanila ang mga wala ng buhay na labi ni na Katie at Tony Fusco dahil sa tama ng bala. Nang panahong yon ay tumawag si Steven sa kanyang ina para aminin ang kanyang nagawa kay Katie at Tony. Bukod pa dito, sinabi rin niya sa ina ang ginawa niyang pagtapos sa kanilang anak na si Bennett na iniwan niya sa kanilang bahay. Agad tumawag ang ina sa mga otoridad at kinumpirma nilang wala ng buhay ang bata. Sa araw ring yon, natagpuan si Steven na wala ng buhay. Winakasan niya ang sarili niyang buhay. Lubos ang kalungkutan ng mga kaanak ng nasawi. Magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman ni Alisa.